tumutubo na itong malunggay. Pero actually, itong itinanim ko dito, dati nang may mga tubo. Pinulot ko lang dun sa pinutol ng hipag ko. Pinulot ko lang tapos itinanim ko, pero nilagyan ko pa rin ng ipot ng manok para mabilis na na lumago. Ito naman yung mga luyang itinanim ko na ginamitan ko pa rin ng ipot ng compost no, yung may mga vegetable scraps kasi mga fruit peelings, di pinagimurian tinapin. Ilalagay ko sa compost na ginawa ko para pag na na yon, na bulok no, magiging soil na rin yon. So yun, pinaghalo ko yung lupang normal lang na lupa, tapos yung ipot at saka yung compost, yun. So ito yung nilagay ko sa luya. Alam nyo, ito maliit lang itong mga luya na itinanim ko, pero pagka na-harvest naman, syempre kahit pambahay lang na gamit, di ba? Kasi puro backyard naman ito, di ba? Backyard garden. So magagamit. Kaya yung ipot ng mga manok ko na iniipon ko maigi, iniipon kong maayos, nagagamit ng maayos para sa mga pananim. Yan. Na kahit na panggamit lang sa bahay, may malilibre, sustainable, di ba? Sustainable na pagkain. Kagaya nito, kasi bihirang mabuhay yung wild na ampalaya, yung native na ampalaya. Dito sa amin, nilagyan pa rin ng ipot ito. At ito na yung mga talong. Alam nyo, puro backyard garden lang ito kasi nga kaunti lang itong space na naaarawan dito sa amin. Ito yung side na natatamaan ng araw. Doon sa ibang part na ng lote, hindi na natatamaan ng araw. Kaya kahit magtanim kami doon, nahihirapang mabuhay. Doon parang yung pinagtamnan ko ng luya, yun, malilim. Ang luya kasi gustong-gusto niya ng malamig na lugar, pero hindi yung masyadong basa, o hindi na ayaw niya ng masyadong yung maraming tubig. Ayaw rin niya yung masyadong matigas na lupa. Yun, pinanood ko lang naman sa video yung mga yan, kaya natutunan kong itanim yung luya. Kasi na-challenge ako na at parang ang daming luya na lumalabas ganon, di ba? Tapos ang mahal-mahal. So naisipan ko magtanim ako ng luya. So total naman merong ipot akong naiipon na pwede kong ilagay, di ba? Pwede naman magtanim sa mga sako, sa mga sa mga flower pot kung gusto mo. Yun, pero at least related pa rin doon sa ginagawa kong backyard chicken farming, no? Na yung pagtatanim ko kasi yung dahil nga sa ipot nagagamit pa rin, di ba? Hindi natatapon, walang wastage. So itong talong na to, nakakatuwa kasi tingnan nyo, may bulaklak na. Samantalang ilang beses kaming nag-try na magtanim, may bulaklak na, di ba? At saka nakapag-harvest na kami dito. Nakakatuwa nga ayun, ang daming bulaklak. Pero wala na yatang ulit na. Ayun, may talong na isa. May talong. May sili na, may bunga na yung sili. Ito yung siling siling pansigang bato, pampakbet. Daming bulaklak, nakakatuwa. Ayun, no. Ayan. Tapos may bunga din. Ay, bakit nalanta na ito? Anong nangyari sa'yo? At anong nangyari sa'yo? Ayun, no. Nasagi siguro ito. Anong nangyari sa'yo? Ba't nalanta ka? Ayun, may bunga siya. Ito. Saan ba yung bunga niya? Kunin ko nga. Ayan o. Makikita niyo ang bunga niya. Mamaya kukunin ko. Nalalanta yung dulo nito. Ano kayang nangyari? Yun, tapos ito sili. Kuha nga ako. Ako pakbet. Ito, may bunga. Labuyo na yata to. Ano itong nangyari dito? Pero ito, nilagyan lahat ng to. Aray. Ito, nilagyan lahat ng ipot. Kaya, ito yung ampalaya naman na, yung hybrid naman ito.
malaki yung ano niya, yung bunga niya, may bunga na nga doon. Mami, i-harvest ko nga para mapakbet na lang. May talong, may sili. Yun, may ano na ito, nilagyan namin ng ipot. Kaya, nilagyan namin ng ipot. Pero, walang ano to, walang pesticide. Hindi ginamitan. Basta, ganun lang, organic lang. Yan, hindi kami nag-spray. Pero, halos araw-araw kinukuhanan namin ng talbos. Oh. Ito naman yung alugbati. Pero itong alugbati kasi, dating may puno na dito. So, hindi na namin nilagyan ng ipot. Pero may ipot na inilagay dito sa tabi niya. Pero hindi dun sa mismong puno. Pero alam nyo naman ang alugbati, kahit walang ipot yan, kahit hindi sprayhan yan, ano yan, tutubo. Maraming talbos araw-araw yan. Tingnan nyo, kakukuha ko lang kagabi. Meron na naman, umaba na naman yung mga iniwan kong maikli. Kaya alam nyo, kakatuwa pagka may gulay ka. Kaya naman, pinagtatyagaan kong ipunin ng maayos itong ipot ng manok ko kasi nga magagamit, di ba? Kahit ano, kahit sa anong paraan para sa mga gulay mo, makapagtanim ka man lang ng gulay para sa bahay mo, para sa ano sa pagkain, di ba? Kung may mabebenta ka, hindi very good. Ganun. Kaya iniipon ko. So sana yung mga backyard farmers, ipunin at ipunin ang ipot. Sayang kasi, di ba? At saka ang kagandahan kasi nitong ipot ng mga manok ko ay ano to, organic talaga kasi ang pinapainom ko lang talaga halos ngayon, lalo na ngayon laging umuulan. Alam nyo, halos araw-araw pinapainom ko sila ng ano, pinipigaan ko ng malunggay yung inumin nila para healthy sila, para malakas sila, para kahit na umulan, umanggi, malakas sila. Ito yung ginagamit kong malunggay, oh. Ito yung pinipiga ko araw-araw. Dito ako kumukuha. Ano to, makapal, malago. Dito. Yan, oh. O, diba? Ayan, meron pa dyan. Pero, siyempre, hindi malunggay ito na native. Chinese malunggay. So, parang yan ngayon, oh, yung inumin ng mga chicks na to. Ano yan? Pinigaan ko ng malunggay na naman kanina. Kasi paubos na itong isang container nila. Ayan, oh. Paubos na. So, nilagyan ko ng bago. Yan. Malalaki na sila. Ito yung mga RIR chicks na galing doon sa brooder. At saka itong native chicken na dalawa. Magkakabats kasi halos ito. 2 araw lang ang agwat nila. Kaya pinagsama ko na sila. Kasi sayang naman yung space. Pareho na lang din naman sila ng kinakain na chick starter. So, ito na yung mga kitinon na tatlo na lang silang natitira. Ito, akala mo, among lalaki siya. Pero, kung titingnan mo sa pakpak, babae talaga siya. Ang laki niya. Wala pa silang 3 months. Pero, kung tingnan mo, napakalaki na. Tapos, tumutunog-tunog na siya. Ito, at saka ito, ito ang tandang talaga. Ayan, o. Ayan. Ang pag-aalaga ng manok, kahit na maliit yan, may naitutulong yan. No? Kung hindi mo man gawing negosyong, seryosong negosyo, at least makaka-provide ka ng pagkain ng pamilya mo. Tapos, kung may sobra naman dun sa kakainin nyo, halimbawa, pwede mo namang i-dispose na pambili mo ulit ng pagkain nila. Ganun lang. Diba? Pag backyard kasi, yun ang pag backyard farming, yun ang i-expect mo talaga. Yung paikot-ikot lang yung pera na manggagaling dyan sa halimbawa, nag-ulam ka ngayon, di ba? Gusto mo rin mag-ulam ng native na manok. Sarap ng tinolang manok, di ba? So, mag-ulam ka. O, at least naman kung kailangan mo ulit ng pambili ng feeds mo. Mag-dispose ka. Di ba? Hindi naman kailangan laging yung kikitain mo, yung titingnan mo. Titingnan mo rin yung malilibre mo. Alam niyo yun, yung ikaw mismong mag-aalaga, ikaw yung panggagalingan ng produkto na kakainin mo. Yun yung purpose ng backyard farming din kung minsan. So hindi lang ang backyard farming kasi hindi mo titingnan palagi na ikaw ay dapat kumita ng malaki. Kasi ang backyard farming ay hindi kikita ng malaki yan kung maliit lang talaga ang population. Kagaya ng sinabi ko dun sa ibang videos ko na ang backyard farming
ang kikitain mo lang kung halimbawang seseryosohin mong gawin yung backyard farming pang kusina, di ba? May maano ka, may kung hindi halimbawa hindi ka mag-ulam, bebenta mo lahat. Ang tutubuin mo doon, pang kusina, hindi yung malaking malaki, pang kusina lang talaga. Di ba? So, yun ang saya lang ng yun lang ang saya doon sa backyard farming. So, magkakaroon ka ng libreng karne ng manok, 'di ba? Kung gusto mo mag-ulam ng tinola, gusto mo mag-ulam ng inihaw, gusto mo mag-ulam ng pinaupong manok o kaya yung ginulat na manok. May ginulat ba? Ginataan. Ayun, yun ang purpose ng backyard farming. Ano ba talaga ang purpose ng backyard farming? 'Di ba? Pang sustain mo doon sa pangangailangan mo sa pang-araw-araw na pamumuhay, kagaya ng food, 'di ba? Sustainable food, sustainable farming. 'Yun, kaya kung meron kang backyard farm at pananatilihin mo ang ganitong klase ng population lang, yung backyard level lang talaga. At least nalibre ka ng 'di ba? Nalibre ka ng libreng itlog, libreng manok, ganon na tapos libre din yung pagkain nila. Kasi nga manggagaling na sa pinagbentahan mo na yung nila, yung ibibili mo ng pagkain nila. O di ba? Parang ito ngayon, tingnan niyo. Ito. May naglilimlim dito, hindi niyo makitang maigi. Pero 11 na itlog ang nililimliman niyan. Ano 'yan? Crossbreed ng inahin na 'yan at saka ng RIR rooster na 'yan. So, na-excite ako na makita kung ano yung outcome ng product nilang dalawa. Ito naman, naglilimlim ng purong RIR eggs. So, na-excite pa rin ako kung ilan ba yung mapipisa dyan. Kasi siyempre, pinalilipat-lipat ko yung tandang ko. Dahil inalis ko na yung tandang ko na may corona. Ito na lang RIR rooster na yan, ang iniwan ko. So, may role siya doon sa RIR. Meron din siyang role dyan sa mga native na inahin. Ito yung bago kong inahin. Yan. Yun. So, ayun, may itlog. May itlog. Ayun, Alas 4. So, pang 5 eggs na. Kasi kanina nakakolect na ako ng 4. 7 sila na nandito. So, pang 5 na ito. Yan, kunin na natin para very good. So parang ito kasi 'di ba ito yung napakatagal ko ng sinasabi kong trial pa lang din, trial project pa rin kasi nga maliliit pa lang yung mga kiti na na pinapalaki ko doon na dagdag nila or kapalit nila pagka makal na itong mga ito, pero hindi pa naman makakal itong mga ito. So pag makaka-produce man ako, pakonti-konti kasi siyempre 'di ba, backyard nga. Ito yung compost na ginawa ko. Sinadya kong palagyan ng kahoy sa palibot niya. Yung mga yung mga ritasong mga tabla-tabla lang na ganun, Ito. Para hindi kumalat yung mga vegetable scraps na inilalagay ko diyan. At nakakatuwa kasi alam nyo, nakakakuha ko ng mga tumutubong gulay dito. Meron pang tumubo ngayon, pero hinihintay kong umukay siya at saka umukay ang panahon. Lilipat ko yung yung kangkong yan, isipin mo palagi kung paano mo gagamitin yung mga waste material mo para walang tapon, walang kalat, ganun. So yung ipot, iniipon maigi, iniipong maayos, isinasako kung may bibili, o di ba? Papakonti-konti, mabili mo man lang yung feeds ng mga manok mo kapag backyard farming kasi kailangan mong mag-isip kung paano mo paiikutin yung yung pinuhunan mo na doon na hindi ka kukuha ng dudukot ganun. So yun, yung ipot nagagamit maigi. At syempre sa tulong ng compost magkatuwang ipot tapos yung compost at yung normal na lupa na galing din dito sa likod-likod lang namin kasi maluwang pa naman ito. So maraming pwedeng kukuhanan ng lupa
na hindi ma-damage yung yung level ng lupa. Yung ibig sabihin, hindi lalalim ng lalalim. Konti-konti lang naman, backyard lang naman. Parang ito, yan, pwedeng yan, yung black soil na yan. At marungis ako ngayon kasi busy ako dito sa sa mga alaga ko. Siyempre, dinadagdagan ko pa yung mga tanim ko, diba? Yung sungsong ngayon itatanim ko pa yun mamaya. Kaya ang kamay ko naman talagang mukhang lupa na. So sana nag-enjoy kayo dito sa video ito ngayon at sana nagkaroon kayo ng realization na pwede naman pala kayo mag-alaga ng manok na backyard level, di ba? Backyard farming. Tapos backyard gardening, ganon. Na in relation pa rin doon sa alaga mo, di ba? Related pa rin doon sa alaga mo yung gagamitin mo doon sa garden mo. Para sa sustainable food, di ba? Sana marami pang makakaisip na mga Pilipino na magtanim ng gulay kahit pa konti-konti, mag-alaga pa kahit pa konti-konti, pagkain man lang na malibre, itlog na malibre, karne ng manok na malibre, ang sarap ng tinola, di ba? Tapos ang ilalagay mo fresh na ampalaya na galing din sa sa tanim mo. At nalimutan kong ipakita yung papaya sa inyo. May papaya din. Alam nyo, libre yung papaya. O di ba pag magtitinola ako ng manok, may libreng papaya na diyan, susungkitin mo na lang. Tapos may libreng palaya, 'di ba? O pagdating ng panahon na ma-harvest yung luya na itinanim ko, may libre ng luya. Pansamantala bumibili kami pero ang mahal, no. Kaya 'yun ang purpose ko pag nagtanim ng luya, na ginamitan ko ng ipot ng mga manok ko. Kaya kung ikaw ay may backyard farm, huwag mong itapon ang ipot kasi kailangan mo 'yan. Yan, useful. At para na din makatulong ka sa environment, 'di ba? Para makatulong ka sa environment, huwag mong ikalat ang ipot ng manok mo para hindi umalingasaw ang paligid at para hindi magbara sa sa mga kanal mo diyan na iipunan ng lamok ganyan. Ipunin mo na lang para ma-utilize mo sa garden mo. Mabenta mo naman kung may bibili na may garden naman nakapareho mo. So, sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-hit ang notification bell para sa susunod na videos ay ma-notify kayo. At syempre, salamat sa inyong lahat na nagsusubscribe, mga subscriber ko, mga sharer. Sana dumami pa ang mga likes and yung mga nagko-comment, alam nyo, nai-inspire ako dahil alam ko na pinapanood nyo maigi yung mga videos ko. Thank you at sana pagpalain tayong lahat.